Hello! Nandito na naman po tayo sa video tutorial na ito. Paano gagawa ng Star Delta connection? So ngayon, ipakilala muna ni Master of Lock yung component na ginagamit natin. Master of Lock, pakilala mo na! Magandang araw mga ka-uplok at sa aming mga masugid at takasubaybay. So ngayon po ay gagawa po tayo ng Star Delta connection. So ipapakilala po namin ang aming mga devices na gagamitin. Unang-una ay gagamit po tayo ng 2-pole MCB, fuse carrier na 32 ampere, timer relay with on delay para sa ating Star Delta, MPCB, auxiliary contact for fault signal, auxiliary contact block, 3 contactor para sa ating main, star at delta. Selector switch, 3 position ng auto, off at manual. Push button spring return ng ating start at stop. And lastly, ang ating tatlong indicator lamp for power, run, and trip. So, just stand by, relax, at umpisa na natin ang aming tutorial. So hello po guys, ito na po, simulan na po natin nagagawa ng circuit dito sa Star Delta natin. So kung napansin nyo guys, itong indicator lang po, yung signal ng ano ko, may mga black wire na po nito. Kasi nilagyan ko na po na siya ng common wire or yung neutral niya. Madali lang kasi guys, galing dito sa MCB, kumunik sa dito sa sa indicator lamp ng ng power, pupunta sa dito, umikot lang yan guys dito sa timer relay hanggang pumunta na sa dito sa contactor po natin. So ngayon focus tayo sa circuit natin or sa mga connection natin. So ngayon, galing MCB, sundan nyo guys galing MCB, i-connect natin siya sa fuse carrier natin. Input, yan po. Yan po siya guys, yan po yung input niya. So ngayon, sunod natin dito sa output ng fuse, i-connect natin siya dito sa signal ng power natin. Ilagay natin siya dito sa X1 niya. Dito sa X1. Wala ko ng wire. So dito sa X1 ng indicator ng natin guys, indicator ng power natin. Dalawang wire yung ilagay natin dito sa X1. Wala ko ng isa. Tapos ito sa guys, i-connect ko sa dito sa fuse natin. Output ng fuse. So ito naman guys, ito siya. Itong dulo na to, i-connect natin siya dito sa selector switch natin. Dito sa number 13 sa selector switch. Number 13 ng selector switch. Ano po? Tapos number 14 ng selector switch, i-connect natin siya dito sa natin guys, dito sa auxiliary contact volt signal. Dito po. Itong nakadikit sa dito sa MPCB natin guys, dito po. Ito po siya. So ito po sa guys, ito po siya, itong na to, auxiliary na to. Number 53,
54. Ito po siya. Ito po yung 53. Ito po yung 54. Ito po siya guys, 53, 54. Ano po yan siya? INSI po yan. Normally close. So ito po sa taas, ito po yung 97. Saka ito yung 98. Ito naman yung 97, 98 guys. Ito po yung ano niya dito, NO o normally open. Okay? So ngayon, galing dito sa selector switch number 14, i-connect natin siya dito sa number 53. Wala ko ng wire. Selector switch number 14. Tapos i-connect natin siya sa auxiliary contact natin number 53. Po guys, yung kasama ko po, nag-shopping po siya. Bumili ng ano. I-connect natin siya sa 53 ng auxiliary contact natin. Dito sa may BCB. Yan po. Yung sinasabi ko kanina. 53. Yan na po. Galing selector switch. So ngayon, dito sa ano natin guys, auxiliary natin, dito sa MPCB, yung output niya, yung number 54. 53, 54. Ito pa yung output. Galing 54, i-connect natin siya sa push button ng stop natin dito sa number 11. Dito sa auxiliary contact. Tapos kunin ko siya sa push button ng stop number 11. So yun na po guys, nakabit ko na po dito. So yung sinasabi ko, i-connect natin siya sa number 13 ng push button ng start. Number 13. Dito sa number 13 guys, dalawa po yung wire yung ilagay natin dito. Kasi nga yung isa, ito po yung gagamitin natin para sa holding coil natin dito sa main contactor. Kasi nga ang lalagyan natin ng holding coil lang guys, ito po yung main natin, ito main contactor. Kasi siya lang yung kailangan i-energize para magka-signal na po yan. Yung start at saka yung delta natin. Yan po. Tapos ito siya, i-connect natin to siya sa number 14 ng main contactor natin. Normally open. Take note guys. Normally open. Number 14. So yan na po. So 14 guys, 14 dito sa main contactor, 13 dito sa taas. Galing number 13, i-connect natin siya dito sa E1 ng main contactor natin. Wala ko ng wire. Number 13 dito sa main contactor, output ng number 14. I-connect natin siya dito sa E1 ng main contactor din natin. Dito sa E1. Yan. So ngayon guys, dito sa ano natin, sa push button ng start, may number 14 pa natira. Dito sa number 14, i-connect natin siya dito sa E1 din ng main contactor. Number 14 dito sa push button ng start. Yan. Tapos i-connect natin to sa yan. I-connect natin to sa E1 ng main contactor natin. Yan. Connect natin siya. Kasi nga, yung main contactor natin, siya yung, ano guys, siya yung i-start natin. Bale, yung main. Sa Y delta. Yan na po. So, ngayon, next step. Galing dito sa, ano guys, galing dito sa main contactor. Dito sa number 13. I-connect natin siya dito sa timer relay natin. Itong timer relay natin guys, is may mga number din to. Dito sa likod, E1, number 15, Y1, dito naman sa harap ko, 18, 16, at saka ito.
So ngayon guys, galing dito sa number 13, dito sa main contactor natin, i-connect natin sa dito sa timer relay natin sa number 15. Iharap ko lang yung ano guys, yung camera dito sa harap mamaya. Iharap ko lang siya. Mag-connect muna tayo dito sa in-o natin. Number 13 dito sa main contactor natin. Number 13. Yan, nakabit ko na po dito sa number 13. Iharap ko lang yung camera dito guys sa harap. Kasi dito tayo mag ano ngayon focus para ma-explain ko din dito. Okay? So yan na po guys, dito na po tayo sa harap. So ito po yung nanukukin na yung sinabi ko dito sa main contactor number 13. I-connect natin sa dito sa timer relay natin. Dito sa timer relay natin guys, yung sinasabi ko kanina nga may number to. A1, 15, Y1, 18, 16, ito. So, itong number 15 guys, dito sa timer relay natin, ito po yung common niya. Common ng 16 at saka sa 18. Dito naman sa timer relay guys, itong number 16, ito po yung para sa delta, sorry, sa star, para sa star. At saka itong number 18, ito po yung para sa delta natin. Okay? So ngayon, galing dito sa main contactor number 13, normally open, i-connect natin sa 15. O depende sa iyo guys kung saan mo ilagay, dito ba sa E1, kasi i-series mo lang naman yan. So napili ko dito sa number 15 ng timer relay natin. So ngayon, dagdag ako ng isang wire dito sa number 15. Bali dalawa na po yung nakapasok dyan sa terminal na ang nakakonect sa number 15. Tapos ito naman sa guys, i-connect natin sa dito sa E1. Nagkatabi lang yung E1 at saka yung number 15. Kasi need natin energize tong timer relay natin para ma-energize yung coil niya. Para po mag-ano na po yung timer niya. Ito pong timer natin guys, isa lead on delay po to. Mamaya i-ano ko din ito mamaya yung mga setting din niya dito. Dito po. So ngayon guys, nakunik ko na po dito sa harap ng timer relay natin. A1, 15, may connection na po. So ngayon dito tayo sa output niya. Yung output po niya isa ito pong 16 at saka 18. So ibalik ko yung camera ito sa gilid. So dito na po tayo sa gilid guys. Mag-focus tayo dito na naman sa output ng timer relay natin. Kasi nga maggawa na tayo ng connection dito sa contactor natin sa delta at saka sa star. Okay? Kasi tapos na tayo dito sa main natin. Di ba yung sinasabi ko kanina guys, dito sa timer relay natin, itong number 16, ito po yung star. Okay? So, kuha muna ako ng wire. Kunin ko muna dito sa number 16, dito sa timer relay natin. Di ba ito yung para sa star guys. So, ito sa guys, i-connect natin to siya sa dapat para to sa star na contactor natin. Pero i-connect natin to siya guys sa contactor ng delta. Dito sa normally close. I-connect ko sa dito sa number 22 ng delta na contactor. Okay? Connect ko muna. Yan. So, 22, yung output po niya is yung 21. Ginawa ko pong output yung 21. Galing delta contactor sa number 21, i-connect natin sa dito sa E1 ng star natin. Galing 21 ng delta, i-connect natin siya sa E1 ng star na contactor natin. Okay? Una ko ng wire. Galing sa delta contactor, connect natin siya sa E1 ng star contactor natin. Yan. Yan po siya.
Bali, gumanon po yan, guys. Ganon po yan. Ito po yung wire. Galing dito, pag ano yan. Ganyan. So, dito na yung end niya. So, ngayon, para dito naman sa ano, guys, dito sa delta natin, dito sa number 18, i-connect din natin sa dito, i-connect natin sa dito sa star. Yun pa rin dito sa number 22 ng star na contactor. Number 18. Ito po yung delta natin. Bakit siya nag-ano, guys? Instead na para siya sa delta, guys, para sa star, kinunik natin siya sa normally close ng delta. Imbis kay para sa delta, kinunik natin siya sa normally close sa star. Kasi nga yun po tinatawag, guys, na yun na po yung ano niya, bali pinaka ano niya, interlock. Pero mostly sa delta, guys, meron po kami dito, ang ano po namin, may kinakabit po kami dito na device dito sa between delta at saka sa star. Dito po nakakonect yun. Parang yun po yung interlock niya, number 1. Pero ganito pa rin yung connection niya. So, i-connect ko siya sa number 22 dito sa star natin na contactor. Tapos, connect natin siya sa 22, output niya 21. Galing 21 sa star, i-connect natin siya sa E1 ng delta. 21 ng star na contactor. Tapos connect natin siya dito sa E1 ng delta. Yan po. Yan po siya. Nagkasalungat pa yan sila. So, ngayon, guys, okay na po yung connection natin. Nagawa na po natin yung circuit. Kasi, di ba, may neutral na tayo. So, ngayon, ang gagawin lang natin, yung signal lang natin. Yung signal ng running at saka yung signal ng trip. So, bali po ngayon, guys, is wala na po akong space dito. Wala na po tayong space dito sa main contactor natin. Kasi nga, yung signal ng running, kailangan natin ilagay sa tawag nito sa normally open, di ba? So ngayon, need natin to ilagay dito sa main contactor kasi nga itong main yung bibigyan ng power energize muna. So ito po yung indicator niya. So bali ngayon, guys, ito po yung sinasabi ko, may ano po ko dito, yung auxiliary contact block. Ito po. So tatanggalin ko lang to. Tapos i-connect lang natin to dito sa taas. Yan po, okay? Para may hub na tayo papunta dito sa ano. Tanggalin ko lang muna to. So, ngayon, guys, dito sa number 14 ng main contactor, kukuha po ako dito ng isang connection. Connect ako dito sa number 14 ng main contactor. Yan po. So, bali ngayon, kabit na natin tong ano natin, yung auxiliary contact block natin. Dito sa auxiliary contact block natin, guys, may number rin to. 53, 54 normally open. 61, 62 normally close. So, i-connect natin siya sa normally open. So, connect ko sa dito sa 54 normally open. Tapos ang ginawa kong output, yung 53, papunta na dito sa, connect natin dito sa signal lang running natin. $53. Connect natin sa dito sa signal lang running dito sa X1 niya. X1 na terminal. Yan po.
So, may connection na po tayo dito sa signal ng running natin, guys. So, ngayon, ito na lang natira, itong signal ng trip. Itong signal ng trip. So, paano ba siya, guys? Dito tayo kukuha sa auxiliary contact ng MPCB natin. Ito po yung fault signaling niya. Ito po. So, dito po, guys, di ba yung sinasabi ko ito, may number ito. Kukuha ko dito sa number 53. Number 53. Kuha po ko dito ng connection. I-connect ko siya sa number 97. Normally open. 97. Yan na po. So, yung output niya, guys, is 98. Galing 98, i-connect na natin sa dito sa signal ng trip. Ano ko ng wire? Di ba, guys? Tingnan yung wire, ang ano na, dumami na. So, 98. Connect natin siya sa X1 ng signal ng trip natin. So, yan na po, guys. Ano na natin, na-complete na po natin yan. So, ngayon, ititesting na po natin para makita natin yung ginawa natin. So, start natin. MCB on. Yun yung indicator lamp ng power natin. Umilaw na. So, ngayon, selector switch. Tanggalin ko lang to para makita. Tingnan nyo to, guys, kung nakikita nyo to, guys. Sige, lagyan ko lang to ng temporary indicator lamp between delta at saka sa star. Lagyan ko to ng indicator lamp kasi wala pa tayong motor, so lagyan natin. Para yun lang, pang sample lang natin yun sa run, ano natin. Start. Yun, pumalo na po yung delta. Okay, guys. So ngayon, lagyan natin to ng indicator lamp, guys. So ito na po, guys, nakabit ko na po yung yung sinabi ko kanina, yung indicator lamp ng ng delta at saka sa star kasi nga wala pa tayong motor. Temporary lang to, guys, wala tong at saka So bali ngayon, guys, kung itong nakikita nyo ngayon ng ginawa kong circuit, ano lang po to, guys, tawag po nito isa manual operation lang po to siya. Hindi po siya naka-auto. Dito kasi sa amin, guys, dito sa tinabuhan ko, ang gamit po namin dito para sa auto namin is naka BMS po kami. BMS po. Building Management System. Okay? So ngayon, sa next video ko, gagawa po tayo ng auto and manual operation. Pero yung gagamitin natin is mechanical timer switch. At saka magdagdag din tayo ng dalawang control relay. Okay? Sa next video po. At sa ngayon, ititesting na po ito natin. Itesting po na ito yung star at saka yung delta. Delta at saka sa star. At saka yung signal ng trip natin. Okay? So ngayon, let's start. MCB on. Ngayon, guys, ang unang papalo po nito, yung main at saka star. Within 5 seconds, bibitaw na po yung star, papalo na po yung delta. Kasi nga, yung setting ko po dito sa timer relay natin, guys, is 5 seconds lang. Mostly, ang setting ko po dito sa mga motor namin dito, guys, depende sa laki kasi yan. Ang pinakataas ko na settings, guys, pinakamalaki naming motor, ang settings ko is nasa mga 6 seconds lang.
mataas na po yung 7, 8 at saka yung 19. Mataas na po yun. Depende po yan sa inyo kung anong gusto yung setting. Basta lang ano lang yung makahunat lang yung motor nyo. Okay? So ngayon, itesting po natin. Ito po yung ano guys ha, ito po yung signal ng min natin at ito yung signal ng star natin at ito yung signal ng delta natin. Okay? So ngayon, mamatay po tong star, iilaw naman tong delta. So ngayon guys, magbilang ako ng 5 seconds kasi 5 seconds yung settings ko nito. Start. 1 2 3 4 5 delta. Yan po. Pumalo na po yung delta natin. So ngayon, ititesting po natin tong signal ng trip natin. Itong signal ng trip natin guys, dito po siya naka-indicate sa MPCB natin. Kasi itong MPCB guys, ito po yung motor protection niya. Itong MPCB. Pareho din to sa trabaho ng thermal overload relay yung sinasabi ko yan. Pareho sila ng trabaho. Pero yung thermal overload relay, dito lang yan nakakonect dito sa main contactor po. Nakadikit. Okay? So ngayon, testing natin yung trip. So ngayon, ni-energize na po yung motor natin. Manual trip ko lang dito, 10 lang. Manual trip. Test. Yan po. Bumitaw na po yung contactor natin. Kasi nga, yung MPCB natin, nakasense na siya ng abnormality sa motor natin. Kasi ito po yung motor protection po. Ito siya, itong MPCB natin. Okay? So, ibig sabihin, nakasense siya ng abnormality sa motor. Ibig sabihin is nag-overload yung motor mo or nag-overcurrent, nag-high ampere. Kaya tinitrip niya. Ito po yung motor protection po to guys. Importante nito talaga. Saka yung thermal overload relay. Okay? So ngayon, i-reset natin. Ito po, i-pause mo lang yan. I-reset. Yan, reset. Okay? So ngayon guys, dalawa kasi ito eh. I-start ko. Tapos delta. Kung ngayon, ito guys, kung i-ganon ko lang to, i-manual ko lang to, yan. Manual stop ko lang siya. Hindi po siya trip. Yan. Manual stop ko lang siya dito. Okay? Sa next video ko po guys, yung sinasabi ko, ang nakita mo yung ngayon kasi ano to, circuit lang to. Circuit at saka sa signal. Sa next video ko, gagawa po tayo ng power ng motor sa delta at saka sa star. Okay guys? At yun lang po guys. Maraming salamat po sa panood ng video tutorial na po ito. Sana may natutunan po kayo. Safety first and God bless. Okay? Maraming salamat po.